Hello guys, welcome back sa aming YouTube channel. Ngayon ay mamamana tayo. Marami nang nauna sa atin sa pagsisid. 8 na yung nagalangoy dito sa tapat na pinamamanaan ko palagi. Bali wala akong kasama ngayon. Kaya naisipan kong mamana kahit papaano ay makalibre naman ng pang-ulam. Dito tayo nagsimula sa mababaw lang. Meron kasing mga isda dito na nakasuksok lang dyan sa mga seaweeds. Isang uri ng seaweeds yan. Yan, medyo mababaw lang itong nilalangoyan ko ngayon at talaga namang malamig na yung tubig. Hindi na katulad ng dati na kahit hindi ka mag-wetsuit ay hindi ka alamigin. Pero ngayon, sobrang lamig na. Kaya halos bihira na rin ako makalangoy. At meron na tayo dito nakitang isang isda. Ayun, nakita nyo yan? Ayun, oh. Isang isdang burak. Para siyang parrotfish pero hindi siya parrotfish. Ngayon lang kasi ako din nakapana ng ganitong isda. At hindi ko rin gaanong kilala pero kinakain daw naman ito. Masarap daw ito. Kahit hindi mo nakaliskisan kapag prinito mo na yan. Kung saan nang lumalambot yung kanyang kaliskis. Kaya masarap yan. At dito naman sa bandang una-unahan lang nun. Meron tayong nakitang isang masarap na isda pero sobrang sakit naman yan makatinik. Kapag natinikan yan siguro mga 30 minutes mo yan na adamdamin kasi masakit yan. Hindi natin yun hinuli kasi medyo maliit pa. At meron ditong isang nagpakita na pusit. Ang pinakamaliit na pusit ay hindi na rin natin nahuli at nakawala yun. Kaya meron tayo dito nakitang isang dalag. Ayan, oh. Isang uri ng snapper na merong siyang black spot dun sa kanyang malapit sa buntot ng kanyang katawan. Pero dalag yung tawag namin dyan. Masarap din na isda. Hindi siya gaanong malansa. Pero kapag sabi nung iba, sinasabi nung iba na kapag huli daw sa pana ay malansa daw kasi nga may tama yung kanilang laman. Pero depende yan sa pag handle ng isda kung paano iluhan. Ay kung yan naman ay lutuin ka agad pagkahuli ay fresh pa rin yan. Hindi man masyadong malansa. Saan ka ba makakita ng isda na hindi malansa? Ay lahat naman siguro ng isda meron lang level ng pagkalansa. At dito bigla ko nag-alangan panahin ito sa katawan kaya sinipat ko yung mata nito. Pero hindi tayo sinuwerte dyan. At hinabol pa natin ito ng sobrang tagal. At pinabulan din natin ng pana kaya ayun, nasayang. Halos hindi tayo makatulog dyan sa isda na yan. At buti na lamang at napalitan itong isang bagulan. Kita nyo yan kung ano yan. Bagulan yan, medyo mailap kaya ginamitan natin yan. At nahuli na natin. Buti na lang merong blinker yung ating dalang flashlight. Kung hindi, baka iniwanan na tayo nito at nang hinayang na naman tayo. Napakasarap talagang pumana ng ganito kalalaking mga cuttlefish o bagulan. Talagang sa panahon ngayon ay season ng mga malalaking cuttlefish o bagulan. Kaya talagang napakasarap mamana. Lalo na kapag merong buwan. Siguradong hindi mawawalan yan. Kahit na sobrang lamig ng tubig at ganyan ang makikita mong mga cuttlefish ay siguradong baliwala ang lamig pero sobrang lamig talaga. Ayan, no. Ayan, hindi tayo makamulat dyan sa sobrang silaw. Mayroong 2 kiluhin ito. Itong nahuli natin na bagulan. Ayan. Napakasarap sa pakiramdam kapag nakahuli ka ng ganito. Hindi na namana ng walang kasamang veterano. Medyo alanganin yun. Ayan, oh. Malaki yan. Medyo malakas-lakas pa rin yan kahit yan ay napana na natin. At dito sa sunod nating nakita, isang malaking octopus o pugita. Ayan, oh. Grabe. Pag hindi naman tayo inaswerte, hindi man natin nahuli yung isang barakuda o yung tigsak, ay nakadalawa naman tayo. Isang malaking bagulan at isa pa itong malaking pugita. Mahigit 1 kilo't kalahati ito.
Grabe. Baka naisip niyo may dala akong kiluhan, kaya alam ko na agad yung kilo. Syempre, yan ay naiuwi na natin bago tayo mag voice over. Ayan no, ayos. Napaka-buenas nung ating pamamana ngayon kahit na medyo madalang yung isda na nakikita natin. At kasi nga merong buwan, merong pailap dun sa mga isda. Kasi kapag maliwanag ang buwan, kalat ang mga isda. Medyo mahirap lang talagang patayin itong malaking pugita na ito kung hindi ka marunong, kung first time mong makahuli niyan. Kasi nung ako, first time ko makahuli niyan, hirap na hirap akong patayin niyan. Talagang dinikitan pa yung aking mask, yung aking salamin. Ay talagang putol din yung snorkel kasi sobrang lakas dumikit niyan. Ang pinakang technique lang dyan para mamatay ka agad ay kagatin doon sa pagitan ng dalawa niyang mata. Nandun kasi yung utak niyan. At dito ay nakakita tayo ng panay na isda. Kahit na medyo mahirap patamaan yung ganito kaliliit na isda ay siguraduhin natin syempre para tayo ay may uwi na isda. Ito pa isang dalagang bukid rin, solid. Kaso hindi na natin napana, sobrang maliit na siguro yun. Ito meron tayong nakitang isang kapag nakakain ka ay siguradong langit na ang iyong makikita. Kasi yun ay butete, nakalalason yun. At dito merong nagakunwari na hindi natin nakita. Yun buti na lang, may blinker. Kung hindi tayo nagdala ng blinker ay baka tayo ay iniwanan na niyang pusit na yan, yung panus. Bukod ang klase ng ganitong pusit o itong panus kaysa dun sa mga karaniwan natin na nakikita. Kasi ito yung white squid, mas mahal ang kilo nito kumpara dun sa ibang mga pusit. Kasi nga masarap at hindi makunat, medyo malutong yung kanyang laman. Kapag kinagat mo bagay na nagalagatikan pa, ano yun Yan no, ayos. Siyempre, kung ano may makita natin nagagalaw ay apanain na natin para tayo ay may mahuli. At siyempre, nandito na ulit tayo sa tabi. Malapit na tayong tumabi. Nakita natin itong si Kaloy. Malapit lang, kapitbahay din lang namin ito. Halos hindi ko pa nakilala. Maganda rin yung huli nito. Shout out pala sa mga nakasalubong natin. Shout out kay Kaloy at syempre kay Denver. Yan, matagal na rin itong nakakasabay natin sa pamamana minsan. At ngayon siguro ay nakaisip mamana. Meron tayo dito napansin na isang pugita pa rin, pero ito yung maliliit na pugita. Ayan, nakaisang peraso tayo. Ito yung pugita na masarap paglaruan kasi hindi man yan nagapakalayo-layo kapag hindi mo agad hinuli. Kagaya nito. Ayan no. Ang pinakang mga pagkain yan, yung mga maliliit na crabs o yung katang. Ayan no. Kahit na ganyan yan, kahit hindi mo muna hulihin yan, kahit hindi mo muna dakutin yan, hindi naman agad makasuot sa butas yan. Kaya hayaan muna natin siyang maglangoy sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Ayun no. Ayos. Madagdagan pa yung ating huli. Medyo malapit na tayo nito sa tabi. Pero naghanap-hanap pa tayo ng konti pang maidagdag sa ating huli. At para solve yung ating gabi ng pamamana. At ayan. Umahon na tayo at medyo nagaulan na. Baka tayo mabasa. Ayan. Ayos, medyo marami-rami na rin yung nahuli natin. Kumpara dun sa mga huling sisid ko ay talaga namang munti ka na maging zero kung hindi ka mahuli ng isda na medyo maliliit. Ayan, nandito na ako sa bahay nito. Talaga namang napakaganda ng huli natin ngayon. Malaking bagulan, malaking pugita at saka masasarap na isda. Ayun, maraming salamat sa inyong panonood at abangan nyo ulit yung aming susunod na upload kasi mag-upload na tayo ulit ng tuloy-tuloy para naman hindi maghanap yung ating mga viewers. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood at sana ay huwag kayong magsawang sumuporta sa aming mga ina-upload na videos para mas sipagan pa kaming mag-upload. At shoutout sa lahat ng nanonood ngayon at mag-iingat po tayo palagi.
Huwag kayong magsasawa na manood ng aming mga videos sa aming YouTube channel, sa aming Facebook page. Paki-follow na rin naman ang aming Facebook page. Ayan, alright. At ayos na yung ating pamamana at lagi palang nasa lubong sa atin yung pusa na yan. Nalaga natin pusa na yan kapag tayo ay natabi. Okay. Maraming salamat at magkita-kita ulit tayo sa next upload natin. Thank you very much.